Naisip niyo ba na bawat kwento may tinatagong sekreto? Kasi bawat isa sa kanila may dalang misteryo na higit pa sa inaakala natin. Hindi lang yan basta pampalipas oras. May mas malalim na dahilan ang mga yan. Yan ang tunay na sikreto, ang hubugin ng ating puso at isipan. Para yang tulay, di ba? Daanan ng mahahalagang aral na may papasa natin sa iba. At ngayon, may isang kwento tayong bubuksan para alamin kung ano nga ba ang aral nito. Tara, sabay-sabay nating silipin ang mundong nakapaloob sa kwentong ito. Simple lang, makinig tayo, gamitin ang imahinasyon at hanapin ang mga aral. Game na ba? Kung handa na kayo, simulan na natin ang pagtuklas. Tara, samahan niyo akong buksan ng isang napakagandang kwento. Ito'y tungkol sa isang babae na nagngangalang Cassidy at ang kanyang mahiwagang salamin. Naranasan niyo na ba yan? Yung pakiramdam na parang ang gulo-gulo ng mundo mo sa loob, pero sa labas, parang wala naman nangyayari? Well, ganyan na ganyan ang nararamdaman ng bida natin si Cassidy. Sa kabila kasi ng pagiging masayahin niya, may isang malaking laban siyang kinakaharap sa loob-loob. Okay, so simulan natin sa unang bahagi, ang tahimik na takot. Kasi kung titignan mo si Cassidy, iisipin mong okay ang lahat, palangite. Pero paggabi na, kapag siya na lang mag-isa, doon na lumalabas yung ingay sa isip niya, yung mga takot na, paano kung mabigo ako o hindi ako sapat? At ang bigat nito, di ba? Isipin mo, lahat ng takot na yan, sariling-sarili lang niya. Walang sinumang nakakaalam. Ang hirap dalhin nun, for sure. Dito papasok yung isang mahalagang aral ng kwento. Sabi nga, ang unang hakbang tungo sa katapangan ay ang pag-amin sa sarili mong takot. Ibig sabihin, bago mo malampasan ang takot, kailangan mo munang aminin sa sarili mo na, oo, natatakot ako at okay lang yon. So, paano niya haharapin tong takot na to? Dito na tayo sa ikalawang bahagi, salamin ng katotohanan. Dito na kasi papasok yung isang bagay na natuklasan niya, isang bagay na magbabago ng lahat. Sa isang lumang silid ng lola niya, nakakita si Cassidy ng isang salamin. Pero kakaiba to, kasi hindi yung mukha niyang nakita niya. Ang nakita niya, yung katotohanan. Yung mga luhang matagal na niyang tinatago sa lahat. At hindi lang yon, ang mas nakakagulat, nagsalita yung salamin. At ang sinabi nito, hindi ka mahina dahil natatakot ka, tao ka. Grabe 'di ba? Isipin mo, marinig mo yan sa panahong pakiramdam mo, ang hina-hina mo. Isang paalala na normal lang ang matakot. At yun yung naging turning point para sa kanya. Dahil sa salamin na yon, sa unang pagkakataon, hinarap niya yung totoong nararamdaman niya. Wala nang tago-tago, yung pagtanggi, napalitan ng pagtanggap. Okay, so medyo natatanggap na niya ang mga emosyon niya. Pero teka, hindi pa tapos ang laban, may isa pang bagyo. Ito na yung ikatlong bahagi, bagyo sa loob at labas. Kasi yung gulo sa kalooban niya, biglang nagkaroon ng katapat sa labas. Tingnan niyo to. Sa labas, may totoong bagyo. Malakas na kulog at kidlat, nakakatakot. Pero sa loob ni Cassidy, may sarili ring bagyo. Nanginginig yung dibdib niya, gusto niyang magtago. Pero mas malakas, sa kabila ng takot, may isang maliit na boses na nagsasabing kailangan ng tulong. Ito yung laban, di ba? Takot versus pagnanay na tumulong. At dito talaga yung aral Sabi nga, ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot kundi ang pagkilos sa kabila nito. So hindi ibig sabihin na pag matapang ka, hindi ka na natatakot. Ang ibig sabihin, kumikilos ka pa rin kahit na takot ka. So anong gagawin niya? Nasa gitna siya ng kaguluhan. Ito na ang ikaapat na bahagi. Ang pagpili sa dilim. Yung moment na kailangan niyang pumili sa pagitan ng takot at ng pag-asa. Paano niya ginawa yung desisyon? Simple lang, pero napakahirap. Una, hinarap niya yung takot. Tiningnan niya yung sarili niya sa salamin, nanginginig. Pangalawa, pinakinggan niya yung puso niya, yung mas malakas na tawag para tumulong. At pangatlo, pinili niyang kumilos. Kahit nanginginig ang mga kamay niya, lumabas pa rin siya. Gets nyo? Ang tapang pala, hindi yan parang isang switch na i-on mo lang. Isa siyang choice. Isang desisyon na paulit-ulit nating ginagawa lalo na sa mga mahihirap na pagkakataon. At yung isang desisyon niyang yun, grabe ang naging epekto. Dito na tayo sa huling bahagi, liwanag mula sa loob. Tingnan natin kung paano siya mismo ang naging ilaw sa gitna ng kadiliman.
Sa gitna mismo ng bagyo, si Cassidy ang naging sandalan ng iba. Tinulungan niya yung mga bata, inalalayan niya yung mga matatanda, at alam niyo ang nakakatuwa? Sa sobrang abala niya sa pagtulong, hindi niya namalayan na wala na pala yung salamin. Kasi hindi na niya kailangan, yung liwanag galing na sa loob niya mismo. Kaya noong tumila na yung bagyo at sumikat na yung araw, iba na si Cassidy. Hindi na siya yung batang laging takot. Siya na ngayon yung batang alam kung paano harapin ang takot. Hindi ibig sabihin na hindi na siya matatakot ulit. Pero ngayon, alam na niyang kaya niya. At yan ang isa sa pinakamagandang aral dito. Kapag pinipili nating maging mabuti at matapang, nagiging inspirasyon din tayo. Yung totoong mahika, wala pala sa salamin. Nasa pagpili niyang maging matapang at maaway kahit gaano pa kahirap. At sa huli, iniiwan tayo ng kwento ni Cassidy ng isang tanong. Anong bagyong handa mong harapin? Natagpuan niya yung lakas sa loob niya noong hinarap niya yung sa kanya. Ikaw, anong lakas kaya ang naghihintay sa'yo kapag hinarap mo na rin yung sa'yo?